Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Aristelo. Taong 1995. Probinsya ng Rizal. May mga taong sadyang biniyayaan ng kakaibang kakayanan mula sa kataasan. Ngunit meron ding mga taong nagmula ang kakayanan sa kalikasan. Ito ang naging karanasan ni Aristelo, kilalang manggagamot sa lugar. Mula sa pisikal na karamdaman hanggang sa panlalaro ng engkanto ay hindi na pinalampas ng binata. Nag-iisa lamang sa lugar si Aristelo. Kaya ito ang lapitin ng halos lahat ng nagpapagamot. Ang susunod na manggagamot ay sa kabilang bayan pa. Mangyari po at pumila lang tayo na maayos. Pasensya na po kung matagalan kayo sa pag-aantay ha. Medyo marami po kasi ang pasyente ngayon eh. Wika ni Aristelo. Araw ng Huwebes at Sabado ang tanggap niya ng mga pasyente. Dahil nagtatrabaho ang binata sa isang pribadong kumpanya sa bayan sa ibang araw. Ngunit kung minsan, hindi nito naiiwasan ang mga taong bigla na lang magpupunta sa tahanan upang magpagamot. Hindi ito tinatanggihan ng binata dahil alam niya nalabag ito sa kanilang alituntunin bilang manggagamot. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa pinagmula ng kakayanan ni Aristelo. Ang totoo, hindi alam ng binata kung saan nag-ugat ang kakayanan ng pamilya. Ngunit alam niyang ipinapasa ito sa kanilang henerasyon. Siya ang naging tagapagmana ni Lolo Fernan. Dahil nasa ikatlong henerasyon ng binata. Hindi na nagawang magtanong pa ni Aristelo sa lolo tungkol sa kasaysayan. Dahil namamaalam na ito nang maipasa sa kanya ang kakayanan. Sa kabila ng modernong mundong ginagalawan, marami pa din ang naniniwala sa mga kagaya ni Aristelo. Isa na dito ang kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Bert, balita ko ang dami nagpagamot sa'yo nung nakaraan ha. Magandang babae ba? Minsan nga isama mo naman ako. Para naman maranasan ko kung paano kang makagamot. Pag chicks ang pasyente. Wika ng kaibigan. Tumigil ka nga sa kalukuhan mo, se. Bukas manggagamot ako. Kung gusto mo, pumunta ka sa bahay. Tugon ni Aristelo. Ngunit kinabukasan, dumating nga ang kaibigan nito. Pero hindi para manood, kundi bilang pasyente. Telo, hindi ko inakala. Magiging pasyente mo ko. Bungad ni Jose. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Aristelo. Nung maghiwalay kasi tayo kahapon, biglang sumama yung pakiramdam ko. Hanggang kaninang umaga, halos hindi na ako makabangon eh. Nagpahatid na nga lang ako sa pinsan ko. Tignan mo na lang pare. Tugon ni Jose. Maupo ka dyan. Sandali lang at kukuha ako ng mga gamit. At talagang ikaw pa ang nauna sa lahat. Wika ni Aristelo. Matapos kumuha ng mga kagamitan, sinimulan nito ang panggagamot sa kaibigan. Laking gulat ni Jose dahil kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot ni Aristelo.
Bakit parang nakaramdam ako ng kuryente pare? Tanong ni Jose. Yan ang pamamaraan ko ng panggagamot na minana ko pa sa lolo ko. Gumagamit kami ng mahinang kuryente para tukuyin at gamutin ang mga karamdaman ng pasyente namin. Kagaya ng sayo. Itigil mo na ang pag-inom dahil ang pinagmula ng sakit mo, sobrang pag-inom ng alak. Tugon ni Aristelo. Paano mo nagagawa yan pare? Ibang klase ang kakayanan mo. Saan pa nang gagaling yung kuryente? Muling tanong ni Jose. Ngunit hindi ito sinagot ni Aristelo sa kadahilan ng maraming pasyente ang nakapila sa labas ng tahanan. Saka ko nasasagutin yung mga tanong mo. Marami pang nakapila pare oh. Ayos ka na. Sundin mo na lang ang mga sinabi ko sa'yo. Wika ni Aristelo. Tumayo naman si Jose ngunit hindi ito umalis. Dito na muna ako pare. Wala din naman akong gagawin sa bahay Tugon ni Jose. Hinayaan na lamang ni Aristelo ang kaibigan. Total nanonood lang din naman ito sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng binata sa lahat ng pasyente, saka pa lamang ito nagtanong. Ibang klase pala yung dagsa ng tao dito pare. Akalain mo simula kaninang umaga hanggang alas 5 ang dami pang nakapila. Ganun talaga pare. Marami ang nangangailangan ng tulong natin. Hindi naman natin pwedeng tanggihan. Hindi ka ba napapagod pare? Sa dami ng pasyente mo. Paniguradong nakakapagod din ang pagtayo at paghihilot. Saka napansin ko sa'yo, hindi ka nagtanghalian Sanay na yung katawan ko pare. Sa umaga, kakain lang ako ng agahan. Tapos ang sunod na kain ko, hapunan na. Sanayan lang din kasi ng katawan yan pare. Yung ginawa mo kanina, saan ang galing yung kuryenteng ginamit mo? Talagang hindi pa din nakakalimutan Sige na nga. Kukulitin mo lang din ako ng kukulitin Dahil dito sa batong to at sa ilang orasyon. Anong klaseng bato yan pare? Parang kakaiba. Sinabi sa akin ni Lolo na pangil daw to ng kidlat. At dito nang gagaling yung bertud na ginagamit namin sa panggagamot. Pangil ng kidlat? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun Alam ko may mga pangil ng hayop na ginagawang anting-anting. Pero kakaiba yung isang to. Oo nga pare, kakaiba ito. Ang sabi sa akin ni Lolo na may kakayanan daw itong magparusa ng mga mangkukulam, aswang at mambabarang. Hindi lang ako sigurado kasi hindi ko pa naman nasusubukan di ba kilala ding manggagamot ang lolo mo? Malamang nasubukan niya na yan, kaya nasabi niya yun. Ang kwento sa akin ni tatay noon, talagang habulin ng mga aswang at ibang elemento ang nanay ko. Kaya palaging nakabantay sa kanila si Lolo Fernan. Lalo pa nung ipinagbubuntis pa lang ako ni nanay. Sabi ni Lolo na ilang beses daw siyang nakipagtos sa isang aswang nung gabing ipinapanganak ako. Totoo pare? Yun ang kwento ng tatay ko sa akin At ang sabi pa nga niya, ito din yung gamit ni Lolo para palayasin yung aswang na yun. Ayos naman pala yung pangil ng kidlat mo Pwede palang gamiting armas yan. Pag-uusap ng magkaibigan. Nahinto lamang ito nang biglang pumasok ng tahanan ang ama ni Aristelo. Oo, pwedeng gawing sandata ang pangil ng kidlat. Pero hindi pwedeng gamitin sa walang katuturang bagay.
Wika ng matanda. Magandang gabi po, Mang Boyong. Paano naman po ginawang sandata ni Mang Fernan itong pangil ng kidlat ni Aristelo? Tanong ni Jose. Ang totoo, hindi ko din alam kung anong nangyari. Basta ang nakita ko lang, isang puting liwanag na parang ahas ang lumabas sa kamay ni tatay nung makipaglaban siya sa aswang. Tugon ni Mang Boyong. Maging si Aristelo ay naging interesado na din sa kwento ng ama. Ang alam lamang nito, ginagamit ang mutya ng pangil ng kidlat para makapanggamot. Hindi po na ituro sa akin ni Lolo Fernan ang lahat ng tungkol sa mutya ng kidlat ko, tay. Yung pamamaraan lang sa panggagamot ang itinuro niya. Pero hindi ang paraan para gamitin sa pakikipaglaban. Wika ni Aristelo. Sinadya ng lolo mong wag ituro ang bagay na yon. Dahil hindi naman na kailangan. Sa panahon ngayon bihira na ang pag-atake ng mga aswang. Mas gugustuhin na lang nilang manahimik kesa sa makigulo sa mga tao. Tugon ni Mang Boyong. Sabagay, tama po kayo. Simula nung nanggamot ako, 5 taon na yung nakakalipas, di minsan. Hindi ako nagkaroon ng engkwentro sa mga aswang. Puro paglalaro lang ng engkanto. O hindi naman kaya ang pisikal na sakit ang ginagamot ko. Mas mabuti ng ganon, Aristelo. O siya, nakapagsaing na ako. Tara na sa kusina nang makapaghapunan. Ikaw, Jose, dito ka na din kumain. Tugon ni Mang Boyong. Matapos kumain ay hinatid ni Aristelo ang kaibigan sa sakayan ng tricycle papunta sa kanilang bayan. Uy, diretso na ng uwi ha. Huwag ka nang dumaan dyan sa mga kaibigan mo sa kanto. Konti na lang talaga. Mabubutas na yung bituka mo. Wika ni Aristelo. Oo pare, huwag kang mag-alala. Ipapahinga ko muna ang sarili ko kakainom. Sige pre, kita na lang tayo bukas sa trabaho ah. Tugon ni Jose. Pag-alis ng sinasakyang tricycle, kagad na ding umuwi si Aristelo. Malapit lang sa tahanan ang paradahan. Ngunit kailangan mong dumaan sa isang kawayanan bago makarating doon. Habang naglalakad, biglang naramdaman ng binata ang marahang kuryente mula sa mutya ng kidlat na nasa bulsa. Tumayo ang buhok nito sa batok. Kaya biglang napahinto ang binata upang magmasid sa paligid. Hinawakan ng binata ang mutya. Alam ni Aristelo na may kung anong nilalang na nagmamasid sa kanya sa paligid. Kung sino ka man at kung naririnig mo man ako, lumabas ka at sabihin sa akin kung ano ang sadya mo. Wika ni Aristelo. Ngunit walang sumagot. Wala ding nagpakita kaya nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nasa kalagitnaan na ito ng kawayanan nang biglang magdugtong ang dalawang dulo ng kawayan mula sa magkabilang bahagi ng daan. Hindi alam ni Aristelo kung ano ang kakaharapin niya ng mga oras na yun. Ngunit malinaw sa binata na hindi maganda ang intensyon ng kung anong nilalang na nakamasid sa kanya. Nanatiling nakatayo ang binata sa gitna ng daan ng mga ilang minuto. Ngunit walang nagpakita. Magpapatuloy na sana ito sa paglalakad nang biglang may kung anong lumabas mula sa kawayanan. Pagkapang itong naglakad papunta kay Aristelo, bahagyang napaatras ang binata. Akmang tatakbo na sana ito.
nang biglang maramdaman ang pag-init ng hawak na pangil ng kidlat. Huminto ang binata upang pagmasdan ng nilalang. Nakita niya itong nakatuwad sa gitna ng daan. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Kaya kitang-kita ni Aristelo ang figura ng isang taong may mahabang buhok. Humahangos ito na tila gutom na gutom. Sinubukang kausapin ng binata ang nilalang. Ngunit hindi ito sumasagot. Kung ano man ang intensyon mo, huwag mo nang ituloy. Dahil siguradong mapapahama ka lang. Wika ni Aristelo. Marahang nag-angat ng ulo ang nilalang. Hanggang sa tumambad sa binata ang nagliliwanag nitong mga mata. Dito na napagtanto ng binata. Ang kaharap niya ay isang aswang. Walang hiya naman oh. Kanina ka lang namin napag-usapan eh. Nagpakita ka pa talaga? Narinig mo ba yung sinabi ng tatay ko kanina? Wika ng binata. Umangil ng malakas ang nilalang. Bigla itong tumalon papunta sa bintana. Sa takot ni Aristelo, napasigaw ito at nagtakip na lamang ng mata. Nang walang ano-ano'y, biglang sumigaw ang nilalang. Nabalot ang paligid ng matapang na amoy ng asupre at nasusunog na karne. Dahan-dahang iminulat ni Aristelo ang mga mata. Nang makita ang malasawa na puting liwanag na nagpapaikot-ikot sa katawan, ibinaling nito ang tingin sa aswang at nakitang natutupok ito sa gilid ng daan. Kaya pala hindi tinuro sa akin ni Lolo kung paano kang palalabasin. Dahil kusa ka palang darating sa oras ng panganib. Salamat kaibigan ha. Wika ni Aristelo. Matapos ay naglaho ang puting sawa na tila pumasok sa hawak na mutya. Dali-daling umuwi ang binata upang ikwento sa ama ang nangyari. Ngunit bago pa man ito magsimula, inunahan na ito ni Mang Boyong. Parang ang lakas ng kidlat kanina. Mukhang sa kawayan ng tumama. Nakita mo din ba? Tanong na matanda. Ang totoo tay, ako po yung may gawa nun eh. Sinalubong kasi ako ng aswang kanina. Tugon ng binata. Noong una ay ayaw pang maniwala ni Mang Boyong. Kaya dinala ito ni Aristelo sa lugar. Nakita ng matanda ang tumpok ng abo sa gilid ng daan. Pambihira. Abay, kanina lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga aswang. Nakainkwentro mo na kagad ang isa sa kanila. Wika ni Mang Boyong. Oo nga tay, at talagang papatayin ako ng isang to kanina. Tugon ng binata. Likas sa mga aswang ang mananalakay. Lalo na kung nararamdaman nilang may makukuha sila mula sa kanilang biktima. Hindi lang pagkain ang habol nila sa mga tao. Kinukuha din nila ang enerhiyang dumadaloy sa katawan natin. At swerte kung mataas ang dunga ng taong mabibiktima nila. Dahil nadadagdagan ng lakas nila. Ang mabuti pa, umalis na po tayo dito tay. Baka magdatingan pa yung iba sa kanila eh. Wika ni Aristelo. Pagkarating sa tahanan, mabilis na pumasok sa silid si Mang Boyong at nang lumabas ito, may dala na itong libreta. Ito ang mga libreta ng dasal na iniwan ni lolo mo sa akin. 1 linggo bago siya namatay. Kabilin-bilinan niya. Naibigay ko sa iyo ang mga ito sa tamang panahon.
Wika ng ama. Para saan yung mga dasal na ito, tay? Tanong ng binata. Mga dasal at talandro ng mutya ng kidlat. Nandyan din kung paano mong mapapasunod ang gabay nito. Pag-aralan mo na lang dahil ikaw naman ang gagamit niyan. Wika ni Mang Boyong. Buong gabi itong binasa ni Aristelo. Ngunit hindi niya lubos maunawaan ang mga dasal dahil nakasulat ang mga ito sa salitang Latin. Kinabukasan, habang naghahandang pumasok sa trabaho, tinanong siya ng ama tungkol sa libreta. O Aristelo, kumusta naman ang pagbabasa mo ng mga dasal? May naintindihan ka ba? Tanong na matanda. Wala nga, tay. Parang sumakit pa nga yung ulo ko kakabasa ng mga dasal. Bakit kasi nakasulat sa Latin yung mga yon? Tugon ng binata. Tanging si Lolo Fernan mo lang ang nakakaintindi ng mga dasal na yan. Hindi niya din itinuro sa akin ang ibig sabihin at kung saan ginagamit ang mga orasyon. Kaya hanggat maaari, huwag mo din itong gagamitin. Hayaan mo na muna, tay. Siguro, hindi pa panahon para gamitin ko mga dasal na yan. Kahit nga yung mga simbolo hindi ko din maintindihan. Tugon ng binata. Matapos mag-agahan, pumasok na ito sa trabaho. Pagkarating sa opisina, nakaugalian na ni Aristelong hanapin ang kaibigan. Ngunit laking pagtataka nito dahil sa kauna-unahang pagkakataon na huling pumasok si Jose. Nagtanong si Aristelo sa mga gwardiya. Ayon sa mga ito, hindi nila nakitang pumasok ang kaibigan. Nagtaka ang binata dahil hindi naman ugali ni Jose ang mahuli o lumiban sa trabaho. Pwera na lamang kung talagang masama ang lagay nito at hindi kayang bumangon. Pagkatapos ng trabaho, nagpasya si Aristelo na puntahan ito sa tinutuluyan. Ayon naman sa kasera ng kaibigan, umalis ito kasama ang ilan sa mga kasamahan sa boarding house. May sinabi po ba sila kung saan pupunta? Tanong ni Aristelo. Wala naman, iho. Pero ang pagkakadinig ko kay Jose, luluwas daw sila ng Quezon. Nagtataka nga ako dahil hindi kanya kasama Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Tugon ng kasera ni Jose. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Maming. Wala po May pasok po kasi kami ngayon. Sa Huwebes pa ang susunod na day off. Kaya imposibleng absent yung para gumala. Wika ni Aristelo. Siya nga pala, iho. Pansin ko din nakakaiba ang kilos ng kaibigan mo nitong mga nakaraang araw. Palaging tulala na parang may malalim na iniisip. Hindi naman po ganun ang kinikilos niya noong nakaraang araw Dumalaw pa nga siya sa bahay para magpatingin sa akin. Ano bang nangyari sa taong to ngayon? Wika ng binata. Matapos makipag-usap kay Aling Maming, nagpaalam na itong umuwi. At habang nag-aabang na masasakyan, napansin nito si Jose na naglalakad kasama ang ilang kalalakihan. Napansin itong balisa ang kaibigan dahil panay ang lingon nito sa paligid na tila may kung anong kinakatakutan. Nabalot ng kuryosidad si Aristelo kaya sinundan niya ang mga ito.
Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang mataong lansangan ng bayan. Biglang nawala sa paningin ng binata ang kaibigan, maging ang mga kasama nito. Naloko na. Saan kaya nagpunta ang mga yon? Tanong sa sarili. Naglakad ito papunta sa maraming tao hanggang sa marating ng binata ang isang maliit na eskinita. Wala nang lagusan sa lugar na yon, kaya bumalik na lamang ito. Ngunit nang papaalis na ay napansin ng binata ang panyo ng kaibigan. Dali-dali niya itong dinampot. Sa tapat ng panyo, nakita ni Aristelo ang nakaawang na pinto ng gusali. Sa isip-isipan ng binata, may ginagawa na namang kalokohan ang kaibigan. Kaya pinasok niya ang pinto upang sunduin sana ito. Ngunit nang makarating sa loob ng gusali si Aristelo, naramdaman ito ang biglaang pag-init ng mutya. Alam ni Aristelo na nasa panganib siya ng mga oras na yun. Kaya naman, maingat itong naglakad papasok. Sa hindi kalayuan, narinig ng binata ang tawanan ng ilang kalalakihan. Kasunod nito, ang boses ni Jose na parang nagmamakaawa. Sinundan ni Aristelo ang ingay. Nakita nito ang kaibigang nakaluhod sa sahig habang pinapaikutan ng mga kalalakihan. Parang awa nyo na. Kunin nyo na ang lahat ng gamit ko, pati ang pera ko. Huwag nyo lang akong papatayin. May nanay at tatay akong umaasa sa akin. Wika ni Jose. Pasensya na, pero hindi pera ang kailangan namin sa'yo, kundi ang kaluluwa mo. Hindi ba't ito ang ipinangako mo sa amin? Tugon ng lalaki. Dindo, hindi naman kayo nagtagumpay sa ipinapagawa ko eh. Hanggang ngayon, buhay pa din ang taong lumapastangan sa kapatid ko. Wika ni Jose. Hindi na namin problema kung nabuhay pa siya. Sumunod kami sa kontrata. Kaya sana, ikaw din, tuparin mo ang pangako mo. Tugon ng lalaking nagngangalang Dindo. Sa pagkakataong yun, lumabas sa pinagtataguan si Aristelo. Kinumpronta ang mga kalalakihan. Wala kang ibibigay na kahit ano sa mga yan, Jose. Tumayo ka dyan at lumapit ka dito. Wika ni Aristelo. At sino ka naman? Paano kang nakapasok sa lugar na ito? Tanong ni Dindo. Hindi na mahalaga kung paano akong nakapasok sa lugar na ito o paano kayong natunton. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong masaktan. Tugon ni Aristelo. Ngunit tinawanan lang ito ng grupo. Masaktan? Nag-iilusyon ka ba? Kilala mo ba ang kausap mo ngayon? Tanong ni Dindo. Wala akong pakialam kung sino ka. Pakawalan mo ang kaibigan ko. Sa ikalawang pagkakataon, kung ayaw mong mapahamak. Malamang. Walang kaalam-alamang isang to kung sino ang binabangga niya, Jose. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako? Hindi ka na dapat pumunta pa, Aristelo. Hindi mo sila kakayanin. Mula sa angkan ng malalakas na mangkukulam si Dindo. Umalis ka na, pare. Mas lalo mo kong binigyan ng dahilan para manatili.
Uulitin ko sa ikatlong pagkakataon. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong mapahamak. Banta ni Aristelo. Napansin ni Dindo ang pagkislap ng kamao ng binata. Unti-unti itong nagliliwanag. Hanggang sa tuluyang namuos sa kamao nito ang malaahas na puting liwanag. Isa ka palang Bertudes. Kaya pala malakas ang loob mong sugurin ako sa sarili kong teritoryo. Wika ni Dindo, sabay senyas sa mga kasamahan. Sumugod ang mga ito. Mabilis na nilapat ni Aristelo ang kamay sa sahig. Kumalat sa paligid ang malakas na boltahe ng kuryente. Dahilan para manginig ang mga kasamahan ni Dindo. Kinuha ni Jose ang pagkakataong yon para tumakbo papunta sa likuran ng kaibigan. Salamat pare. Kung hindi ka dumating, malamang patay na ako. Wika ni Jose. Mamaya tayo mag-uusap. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Tugon ni Aristelo. Muling ibinaling ang tingin sa kalaban. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa mga kasamahan ko? Tanong ni Dindo. Nakikita mo naman siguro kung ano ang nasa kamay ko. Ngayon, kung ayaw mong matulad sa kanila, umalis ka na at wag mo nang guguluhin pa si Jose. Tugon ni Aristelo. Huwag kang masyadong mayabang. Nanalo ka ngayon dahil hindi ko inaasahang may kakilala palang taong kidlat si Jose. Umanda ka kasi sa susunod nating pagkikita. Ikaw na ang pababagsakin ko. Wika ni Dindo. Mabilis itong tumakbo palabas sa lugar. At ikaw naman, sumama ka sa akin sa bahay. Ipaliwanag mo ang lahat ng ito. Wika ni Aristelo habang hawak sa bato ang kaibigan. Aray pare, masakit. Oo na, sasama na ako. Tugon ni Jose. Pagkarating sa tahanan ni na Aristelo, pinaliwanag nito ang nangyari. Ayon sa kanya, 2 taon na ang nakakaraan ng gahasain ng kapitbahay nila ang kapatid. Nakatakas ito at hindi nagawang mahanap pa ng kapulisan. Kaya nagpagpasyahan ni Jose na ilapit sa isang mangkukulam ang kaso. Ngunit sa kasamaang palad, hindi humingi ng kabayarang pera ang mangkukulam, kundi ang kaluluwa ng binata. Desperado na si Jose na mga sandaling yun at saka gustuhang maipagiganti ang nangyari sa kapatid. Pumayag ito sa alok ng mangkukulam na ama ni Dindo. Hindi kita sinisisi sa ginawa mo. Naiintindihan ko. Pero mali pa din ang pakikipagkasundo sa kampo ng demonyo. Una sa lahat, hindi mo pag-aari ang kaluluwa mo para isang lahat. Ikalawa, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Bakit hindi mo ginawa? Wika ni Aristelo. Ang alam ko kasi dati, nanggagamot ka lang eh. Hindi ko naman alam na may ganyang kapalang lakas. Eh kung alam ko lang, edi sana sa'yo na ako lumapit. Tugon ni Jose. Napagtanto ni Aristelo na tama ang kaibigan. Dahil alam din itong kamakailan lamang natuklasan ng kakayanan. Pasensya ka na kung napagsabihan kita. Alam mo naman na ako lang ang kaisa-isa mong kaibigan dito, di ba? Nag-aalala lang ako sa'yo. Ngayon, paniguradong babalik si Dindo at ikaw ang una niyang hahanapin.
Ang mabuti pa, dumito ka na muna sa bahay pansamantala. Wika ni Aristelo. Nakakahiyaman, pero tatanggapin ko ang alok mo. Dahil wala na akong ibang pagpipilian eh. Natatakot din ako sa mga mangyayari. Tugon ni Jose. Simula ng araw na yon, naging maingat na ang dalawa sa mga kilos. Palaging magkasama ang mga itong umuwi. Hindi na din naglalabas ng bahay si Jose. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyaring masama sa dalawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Aristelo tuwing wala itong pasok sa trabaho. Katuwang nito ang kaibigan sa gawain. Hanggang isang linggo ng hapon, maagang natapos ang gamutan. Nagpasya ang dalawang pumunta ng bayan upang mamili ng mga kailangan. Habang naglalakad sa palengke, muling naramdaman ni Aristelo ang pag-init ng mutya. Jose, huwag kang lalayo sa tabi ko. May nararamdaman akong hindi maganda. Wika ng binata. Huwag ka nga manakot ng ganyan, pare. Tugon ni Jose. Alam nitong anumang oras ay maaari silang sugurin ni Dindo. Lalo pat isa sa mga lugar na pinupuntahan nito ay ang palengke. Hindi ako nananakot, pare. Totoong may panganib sa paligid. Nararamdaman ko ang pag-init ng mutya sa bulsa ko. Wika ni Aristelo. Dali-daling lumabas ng palengke. Pumunta sa lugar na walang gaanong tao. Sa isip-isip ng binata, maaaring sumugod ang mga kalaban at marami ang madadamay. Anong ginagawa natin dito sa likod ng palengke? Hindi ba dapat umuwi na lang tayo? Tanong ni Jose. Hindi tayo pwedeng umuwi. Dahil kung sakaling sina Dindo nga ang nakasunod sa atin, malalaman nila ang bahay ko. Mas lalong delikado dahil ngayon yun lang ang pinakaligtas na lugar para sa'yo. Tugon ni Aristelo. Maya-maya pa, nakita ng dalawa ang matandang lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Nakatitig ito kay Jose. Nakita ng binata ang takot sa mata ng kaibigan. Siya yung matandang mangkukulam na hiningan ko ng tulong, pare. Wika ni Jose. Ganun ba? Pwes, huwag kang lalayo sa tabi ko. Tugon ni Aristelo. Huminto ang lalaki sa kanilang harapan. Marahang dinukot ng binata ang mutya sa bulsa. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, nagsalita na ang matanda. Ikaw ba ang sinasabi sa akin ni Dindo? Yung taong tumulong sa binatang ito? Tanong na matanda. Ako nga. Kayo ba ang mangkukulam na ama ni Dindo? Balik tanong ni Aristelo. Oo, tama ka. Ako nga. Ako si Graciano. Maaari mo bang sabihin kung ano ang pangalan mo? Tugon ng matanda. Aristelo ang pangalan ko. Ano bang kailangan nyo? Tumawa ng malakas si Graciano at muling nagsalita. Hindi pa ba halata kung ano ang kailangan ko? Naniningil ako sa pangakong kabayaran ng batang yan. At siya lang ang pakay ko. Kaya kung ayaw mong madamay o lumaki pa ang atraso mo sa akin, huwag ka nang makialam, kagaya ng ginawa mo sana ko.
Babala ni Graciano. Ngunit hindi nakinig si Aristelo. Kaibigan ko ang taong ito. At kung madamay man ako, walang kaso yon. Ngayon kung magpupumilit kang sakta ng kaibigan ko, pasensyahan na lang tayo dahil hindi kita uurungan. Tugon ni Aristelo. Napakatapang mo. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Wika ng matanda. Nakatitig lang ito kay Aristelo. Naramdaman ng binata ang biglaang pagbigat ng katawan. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ng binata. Wala pa sa ngayon. Ang nararamdaman mo ay maliit na bahagi pa lamang ng aking kaalaman. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Gusto kong makita ang totoo mong kakayanan. Kaya palalampasin kita sa ngayon. Pero sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong hindi mo na ulit magagamit ang kapangyarihan mo. Tugon ni Graciano. Naglakad ito palayo at muling nakagalaw si Aristelo. Biglang nakaramdam na matinding takot ang binata dahil hindi nito akalaing ganong kalakas ang kapangyarihan ng ama ni Dindo. Ano ba tong pinasok natin, Jose? Mukhang hindi natin kakayanin na matandang yun ah. Wika ni Aristelo. Sinabi ko naman sa'yo eh. Kaya nga hindi ka na dapat nakialam pa. Tugon ni Jose. Huli na ang lahat para umatras. Nandito na to eh. Ang kailangan ko na lang ay paghandaan ng susunod naming pagharap. Tara na, umalis na tayo rito. Baka kung ano pa ang mangyari. Wika ni Aristelo. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Pagkarating sa tahanan, diretsong pumasok ng silid si Aristelo. Binuklat ang libretang binigay sa kanya ng ama. Ano naman yan pare? Para saan yung mga yan? Tanong ni Jose. Libreta ang tawag dito. Mga dasal para mas mapalakas ang hawak kong mutya. Tugon ni Aristelo. Tinignan ito ni Jose at marahang binasa. Teka, mga Latin tong nakasulat dito ah. Nababasa mo? Oo naman, hindi lang nababasa. Naiintindihan ko pa. Kung hindi mo na itatanong, dati akong sakristan sa simbahan at ang paring pinaglilingkuran ko gumagamit ng salitang Latin kapag nagmimisa. Kaya pamilyar sa akin yung mga salitang yan. Pag-uusap ng dalawa. Laking tuwa ni Aristelo dahil sa mga narinig. Pinabasa niya ang mga nakasulat sa kaibigan. Isa-isa naman itong isinalin ni Jose sa salitang Tagalog. Walang iya ka. Ang tagal ko ng problema kung sinong makakatulong sa akin. Andiyan ka lang pala. Wika ni Aristelo. Sabay akbay sa kaibigan. Hindi ka naman nagtatanong sa akin eh. Tugon nito. Pinag-aralang mabuti ni Aristelo ang nilalaman ng libreta. Maging ang mga kahulugan ng simbolong nakapaloob doon. Sa maikling panahon, lubos niyang naunawaan ang mga dasal at kung para saan ang mga ito. Ngayon, hindi na ako natatakot na harapin si Graciano o si Dindo. Alam ko na kung paano gamitin ang bertud ng mutyang hawak ko. Wika ni Aristelo. Sumakto namang araw ng gamutan. Kaya masusubukan ito ang bagong kaalaman. Unang pasyente ng araw na yon. Isang lalaking namamaga ang muka
Ayon sa mga kaanak, nanguha lang ito ng kabute sa gubat at nang makabalik sa tahanan, nagsimula na itong indahin ang pananakit ng ulo. Kinabukasan, namagana ng gusto ang muka na halos hindi na maidilat ang mga mata. Unang tingin pa lamang ni Aristelo, kaagad niyang natukoy ang karamdaman ng lalaki. Ako nang bahala sa kanya, Jose. Sabihan mo ang mga taong wag munang papasok. At ikaw naman, magbantay ka muna doon sa labas dahil baka madamay ka. Wika ni Aristelo. Dali-dali namang lumabas si Jose. Sinimulan na ni Aristelo ang panggagamot. Inusal nito ang mga dasal na natutunan. Iniihip sa noo ng pasyente. Kasunod nito ay tinapat niya ang pangil ng kidlat sa dibdib nito. Sunod-sunod na dasal ang inusal ng binata. Nanginig ang katawan ng pasyente at napapasigaw. Tama na! Tama na! Nasasaktan ako! Wika ng pasyente. Alam ni Aristelo na ang nagsasalita ng mga sandaling yun ay ang engkantong nagbigay ng sakit sa lalaki. Akala ko hindi ka pa magpaparamdam eh. Sabihin mo ko anong ginawa ng lalaking to. Tanong ni Aristelo. Ilapastangan niya ang aking tahanan. Inapak-apakan niya ang ginawa kong hardin ng mga kabute. Hindi pa siya nakontento sa pagkuha ng pinapatubo ko. Sinira pa niya ang hardin ko. Tugon ng nakasanib. Pasensya na kung ganun ang nangyari. Pero nauunawaan mo namang hindi kayo nakikita ng pangkaraniwang tao, hindi ba? Tanong ni Aristelo. Tama ka. Pero hindi rin dahilan yon para hindi niya respeto ang aming tahanan. Oo, nauunawaan ko. Pero ang taong ito ay ignorante sa kapaligiran niya. Hindi nga niya alam na totoo kayo eh. Kaya kung pwede, makikiusap ako. Patawarin mo na siya at alisin ang sakit na nilagay mo sa kanya. Pakiusap ng binata. Inaasahan itong magmamatigas ang nilalang dahil na din sa pagkasira ng tahanan nito. Pasensya na. Pero hindi ko maaaring gawin ang sinasabi mo. Hindi na maibabalik pa ang nasira kong hardin. At nararapat lang sa kanya ang parusang yan. Dahil lapastangan siya. Nauunawaan ko ang sentimiento mo, kaibigan. Ngunit hindi ko din maaaring hayaang parusahan mo ang taong ito sa hindi naman sinasadyang pangyayari. Pasensya na din manggagamot. Pero hindi ko rin naalisin ang sakit na nilagay ko sa katawan niya. Unti-unti siyang mamamatay. Dahil yun ang nararapat na kaparasahan para sa kanya. At kung patuloy kang makikialam, pasensyahan tayo dahil hindi kita palalampasin. Kung ganun, wala na akong pagpipilian. Huwag mo lang sanang pagsisihan ang desisyon mo. Nakiusap ako ng maayos sa'yo, pero hindi mo ako pinakinggan. Wika ni Aristelo. Muli itong nag-usal ng mga dasal sa palad. Iniihip ito sa katawan ng pasyente, sabay hawak sa kamay nito. Muling nanginig ang katawan ng lalaki na parang kinukuryente. Habang nagsisigaw naman ang nakasanib na nilalang. Wala pa din itong balak sumuko, kaya napilitan na si Aristelong patayin ito. Wala ka pa din bang balak sumuko? Pues pasensyahan na lang tayo dahil dito ko natatapusin ang buhay mo. Wika ni Aristelo. Sandali lang. Sumusuko na ako.
Sige na, aalisin ko na ang sakit. Papagalingin ko na ang mukha niya. Huwag mo lang akong patayin, taong kidlat. Tugon ng nakasanib. Habang ang pasyente naman ay tila may kung anong hinuhugot mula sa mukha nito. Natanggal ko na ang lahat ng nilagay ko. Ngayon, pagawalan mo na ako. Wika ng nakasanib. Kilala ko kayong mga duwending itim. Alam kong mapagiganti kayo. Kaya pasensya na. Hindi kita maaaring pakawalan. Tugon ng binata. Sabay dikit ng mutya ng kidlat sa katawan ng pasyente. Nanginig ito. At ilang segundo lamang ang nakalipas ay muli itong nawala ng malay. Kitang-kita ng mga kaanak nito ang unti-unting pag-impis ng namamagang mukha ng pasyente. Maayos na siya. Maaari na kayo umuwi. Pag nagkamalay ang pasyente. Wika ni Aristelo. Laking pasasalamat na mga kaanak nito sa kanya. Dahil nagawang agapan ng binata ang sakit ng pasyente. At habang nag-uusap ang mga ito, biglang pumasok si Jose. Natataranta ito na parang nakakita ng kung anong nakakatakot na bagay. Pare, nandito sila Dindo. Anong sabi mo? Paano nilang nalaman ang bahay ko? Hindi ko din alam pare, pero kasama nila si Mang Boyong eh. Si tatay? Anak ng... Dali-daling lumabas ang binata. Nakitang masayang nakikipag-usap si Mang Boyong sa pangkat ni Dindo. O tamang-tama, nandito pala siya ngayon. Aristelo anak, hinahanap ka daw ng mga kaibigan mo. Kanina pa sila nagtatanong-tanong sa baryo eh, kaya isinama ko na lang. Wika ni Mang Boyong. Hindi naman makapagsalita si Aristelo. Hinayaan itong makapasok ang ama sa tahanan. Saka kinumpronta si Dindo. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Tanong ni Aristelo. Kumalma ka. Wala naman kaming masamang tangka sa'yo. Isuko mo lang sa amin niyang kaibigan mo. At wala tayong pag-uusapan. Isipin mo na lang ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung patuloy kang magmamatigas, baka pati sila madamay sa gagawin ko at ikaw pa ang sisisihin nila. Tugon ni Dindo, sabay tawa ng malakas. Ang tigas din talaga ng ulo mo, no? Sinabi nang hindi niyo makukuha ang kaibigan ko. Kaya umalis na kayo. At baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pagkasabi ni Aristelo na mga katagang yun, biglang nagsipagtabihan ang mga tao. Anong akala mo sa akin? Kagaya ng una nating pagkikita. Pasensya ka na. Pero hindi na ako nag-iisa ngayon eh. Tama ang anak ko. Ngayon kung talagang mapilit ka, kukunin namin ang sapilitan ng kaibigan mo. Wika ng mag-ama. Subukan niyong humakbang ng isang beses pa. At magsisisi kayo sa gagawin niyo. Panta ni Aristelo. Tumawa ng malakas si Graciano. Sinubukang humakbang. Tinatakot mo ba ako, binata? Kamakailan lang. Nagkaharap tayo at hindi ka makakilos. Ngayon nagbabanta ka na sa akin? Tanong ni Graciano. Hindi ako nagbabanta, tanda. Bakit hindi mo subukang humakbang? Tugon ni Aristelo.
Biglang tumakbo si Dindo papunta sa kanya. Laking gulat nito dahil biglang bumulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Napasigaw si Graciano dahil tuluyang natupok ang katawan ng anak. Walang hiya ka! Pinatay mo ang anak ko! Sigaw ni Graciano. Binalaan ko na kayo. Ngayong kung hindi pa din kayo makikinig, bakit hindi mo subukang umatake nang malaman mo ang sinasabi mo? Wika ni Aristelo. Hindi mo alam ang ginawa mo. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat. Wika ng matanda. Sabay usal ng mga dasal. Isa-isang nagsipagbagsakan ang mga taong nasa bakuran. Bagay na hindi naisip ni Aristelo na gagawin ng matanda. Isa kang malaking duwag. Bakit hindi ako ang harapin mo? Bakit kailangan mong idamay ang mga taong ito? Tanong ni Aristelo. Ito ang kabayaran sa pagmamatigas mo. Kung isinuko mo lang sana ang kaibigan mo, hindi na tayo aabot sa ganito. Tugon ni Graciano. Hindi alam ni Aristelo ang gagawin ng mga sandaling yon. Hindi ito makagawa ng anumang hakbang dahil maaaring mapahamak ang mga taong nasa paligid. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan nito ang isang dasal na nasa libreta. Ipinikit ng binata ang mga mata. Marahan itong inusal. Ikinumpas ni Aristelo ang mga kamay sa hangin upang buuin ang simbolong sumasagisag sa dasal. Walang kaalam-alam ang binata na ang simbolong yun. Isang uri ng pananggalang o balabal na sumasakop sa kinatatayuan. Maging si Graciano, hindi inaakalang magagawa ito ni Aristelo. Ngayon, hindi mo na maidadamay ang mga walang muwang. Ang labang ito ay sa pagitan lang nating dalawa. Kaya ako ang harapin mo. Wika ni Aristelo. Malakas ang loob mo. Pwes, sige, pagbibigyan kita. Tugon ni Graciano. Nag-usal ng dasalang matanda. Naramdaman ni Aristelo ang mga atake nito. Alam ng binatang mahusay sa kumbate ang mga kagaya niyang mangkukulam. Bagay na hindi halos napaghandaan ng binata. Ilang ulit tinamaan si Aristelo. Ngunit dahil sa taglay nitong malakas na depensa, nagagawa niyang makaligtas. Hanggang sa tila hindi na kinakaya ng katawan ng mga atake. Unti-unti itong nanghina. Napaluhod na lamang sa lupa. Hanggang diyan ka na lang, babata. Ito ang napapala ng mayayabang na baguhan. Hindi mo alam ang binabangga mo. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang kaibigan mo. Dahil kaluluwa mo ang magiging kapalit niya. Wika ni Graciano. Hindi gumagana sa matanda ang pisikal na atake. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Aristelo, kundi gamitin ang huling alas. Lolo Fernan, alam kong ipinagbawal niyo ang paggamit ng dasal na ito. Pero wala na akong magagawa. Ito na lang ang tanging paraan para matalo ko si Graciano. Kaya patawarin niyo sana ako sa pagsuway ko sa inyo. Wika ni Aristelo. Inilabas nito ang mutya ng kidlat. Inilapag sa lupa. Sinugatan ng palad.
Ginamit ang dugo bilang panulat at gumawa ng pentagramo ang binata sa paligid ng mutya. Habang ginagawa niya ito, lumitaw ang pananggalang sa paligid ni Aristelo. Dahilan para hindi makalapit si Graciano. Matapos maisagawa ang pentagramo, nagusal ito ng mga dasal, itinaas sa mga kamay. Patuloy na nagdasal ang binata hanggang sa mapansin ni Graciano ang marahang pamumuo ng itim na ulap sa kalangitan. Tuluyan nitong natakpan ang mga bituin. Kumislap ang matatalas na kidlat mula sa ulap. Dahan-dahan namang nagliwanag ang paligid ni Aristelo, partikular sa lugar kung saan nakaguhit ang pentagramo. Nangidilat nito ang mga mata. Nakita ng binata ang puting sawa na paikot-ikot sa kanyang paligid. Itinutok nito ang kamay kay Graciano at sinabing, "Pasensyahan tayo, Graciano, pero katapusan mo na." Matapos pinakawalan ang napakalakas na kidlat mula sa apat na direksyon, ilang segundo lang, naabo ang katawan ni Graciano. Hindi makapaniwala ang binatang ganong kalakas ang orasyong yun. Napagtanto niya kung bakit ito ipinagbawal ni Lolo Fernan. Dahan-dahang tumayo ang binata. Nilapitan ang mga taong nawala ng malay. Mabuti na lang at wala sa mga ito ang namatay. Laking pasasalamat ng binata dahil tila nabura ang alaala ng mga ito. Aristelo, ayos ka lang ba? Halika sa loob ng bahay. Tanong ni Jose. Ayos lang ako, pare. Tulungan niyo na lang ni tatay ang mga tao. Tugon ni Aristelo. Naupo ito sa isang sulok habang binabalikan ang mga pangyayari. Napangiti na lamang ito at kinausap sa isipan si Lolo Fernan. Mahusay, Aristelo. Nagawa mong gamitin ang orasyon na matagal ko nang pinag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal ko itong gamitin. Bukod sa napakalakas, mapaminsala, hindi ko pa nagagamay ang saklaw ng kapangyarihan ng apat na haligi ng kidlat. Wika ni Lolo Fernan. Nagulat si Aristelo dahil narinig niya ang boses ng matanda sa isipan. Kayo ba talaga yan, Lolo Fernan? O baka naman pinaglalaruan lang ako ng isipan ko? Tanong ng binata. Ako ito, apo. Masaya ako at nagtagumpay ka sa pagsasanay mo. Ngayon panatag na akong makakatawid sa kabilang buhay. Dahil alam kong napasa kamay ng tamang tao ang aking mutya. Ingatan mo ito, apo, at gamitin lamang sa mabuting gawain. Tugon ng matanda. Napangiti si Aristelo. Matapos ang pakikipag-usap, nawala ng malay ang binata. Nagising na lamang itong nakahiga sa kama habang binabantayan ni Mang Boyong at Jose. Mabuti naman at nagising ka na. Ang akala namin natuluyan ka na din. Wika ni Mang Boyong. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon, tay. Nagsisimula pa lang ang totoong laban. Malakas din yung nakalaban mo, pare. Pero astig yung ginawa mo. Hindi ko inaasahan yun. Wag na wag mong ipagkakalat yung mga nakita mo. Maasahan mo ko dyan, pare. Pero paano yung mga taong nakakita? Wala kang dapat alalahanin sa mga tao.
Nakalimutan na nila ang nangyari. Ikaw lang at si tatay ang nakakaalam ng ginawa ko. Wika ni Aristelo. Itinago ng kaibigan ang sikreto nito. Walang sino mang nakakaalam ng ginawa ni Aristelo. Sa paglipas ng panahon, nanatiling sikreto ang mga pangyayari hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa ding nanggagamot si Aristelo kahit may mataas na posisyon na ito sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Ni minsan, hindi kinalimutan ng binata ang pangako. Habang si Jose naman, bumalik na sa probinsya sa Ilocos. Baon-baon ito ang mga alaala ng kaibigan. Paminsan-minsan, dumadalaw ito kay Aristelo upang makipagkumustahan at magkwentuhan. Patuloy na binabalik-balikan ng dalawa ang mga karanasan. Natatawa na lamang ang mga ito lalo na kapag naaalala ni Jose ang mga nagawang kalokohan. Ngunit nag-iwan ng malaking aral na hindi malilimutan ang mga pangyayari. Ito ay wag nang subukang gumawa ng kasunduan sa kampo ng demonyo. Kung ayaw mong pagsisiyan ang kalalabasan nito. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.